Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta na po ang bawat isa? Sa hapon pong ito, itutuloy po natin yung ating pag-aaral sa topic natin this week. Ano po? Real repentance, what does it truly look like? Ano nga ba ang repentance? So ano nga ba ang tunay na repentance? Real repentance is more than just saying sorry to God, kundi mas malalim pa po rito. Repentance is more than a repeated apology. Repentance is not when you cry, it is when you change. It's turning away from sin and turning back to God. At bukod dito, it involves both a change of heart and a change of direction, o yung tinatawag natin na metanoia. Sinabi po sa atin ni Pastora Giselle nung Monday, ang repentance daw ay ito yung 180 degrees na pagtalikod natin sa mga mali po natin. Sabi naman po sa atin ni Pastora Cristel, from doon sa number 6 to 10, ang repentance, hindi enough to merely turn our hearts to God, we must also turn our lives to God. Kung sa heart mo nagsisisi ka, lalabas ito sa buhay mo. Magkakaroon ng pagbabago. At sabi po sa atin kahapon ni Pastor Almira, ang repentance ay hindi yung nalungkot ka lang, kundi dinidesire mo na linisin ka ng Diyos dahil aminado ka na nagkamali ka. Real repentance. Punta po tayo ngayon sa number 16 hanggang 20. Number 16, invitation to come clean. Dito po sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi po dito, halikayo, magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ito po ay isang imbitasyon. It is a gentle invitation from the heart of a loving Father na sinasabi niya, lumapit ka sa akin. At sa paglapit po natin sa Panginoon, nag-o-offer po siya sa atin ng paglilinis. Paglilinis sa mga kasalanan natin na malibang lumapit tayo sa Kanya, hindi natin kayang gawin. Ang paglilinis na hindi natin kaya malibang siya ang gumawa sa atin. Kadalasan po, kapag tayo ay nagkakamali o nagkakasala tayo, nagtatago tayo sa Panginoon. Lumalayo tayo sa Kanya. At bakit? Kasi meron po tayong maling point of view sa Diyos. Akala po natin kapag tayo po ay nagkasala o kapag tayo po ay nagkamali, ang Diyos ay galit na galit sa atin. Meron tayong maling point of view sa Diyos. Meron tayong maling tingin sa Diyos. Pero sa kabila ng mga ito, ang Diyos po ay hindi ayaw ng Diyos ng kasalanan, pero mahal niya ang mga makasalanan. Nakikita niya ang mga stains ng kasalanan sa buhay natin. Pero sa kabila po ng mga ito, hindi po nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Nakikita niya po ang bawat mancha ng kasalanan sa buhay natin. Pero dito po sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang Diyos po ay nag-iimbita ng tulong. Paglilinis, nag-iimbita ang Diyos ng tulong sa atin. Ang nais po ng Diyos ay linisin niya tayo sa mga mancha ng kasalanan. Na imposibleng mabura. Malibang ang Diyos po ang gumawa nito sa atin. Ang Isaiah chapter 1 verse 18 po ay invitation ng tulong ng Diyos. Paglilinis niya sa mga stain ng kasalanan na imposible na po dapat na mabura. Pero dahil sa pag-ibig niya, kaya tayong linisin ng mga ito kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Paglilinis na parang hindi po tayo namantsahan ni minsan. Real repentance, number 16 po, invitation to come clean. At ang number 17 po, dito po sa Psalms chapter 51 verse 6, no repentance without truth. Dito po sa TPT translation, sabi niya, I know that you delight to set your truth deep in my spirit. So come into the hidden places of my heart and teach me wisdom. Ang sabi naman po niya sa NLT version, ang sabi niya, but you desire honesty from the heart, so you can teach me to be wise in my inmost
being. Sa ating pong pagsisisi at sa paglapit po natin sa Panginoon, isang bagay ang sinasabi ni David. Ano po? You desire honesty from the heart. Honesty, ito po ay katapatan natin, yung pag-amin natin sa harapan ng Panginoon. Hindi natin maipapakita ang tunay na pagsisisi kung tayo po ay hindi magiging honest sa Diyos sa mga bagay po na ito. Sa kahit anong paraan po natin sabihin o iparating ito sa Diyos, maiintindihan po ito ng Diyos. Sabihin natin ang lahat ng may katapatan, ano po, ng may buong honesty. Isa po sa pinakamagandang illustration dito ay ang mismong sumulat po ng Psalms chapter 51. Sino po ito? Si Haring David. Alam niyo po ba na si Haring David, hindi niya sinulat ang about sa pagpatay niya kay Goliath. Pero, ang isinulat niya po ay yung biggest mistake o failure niya. Alam po natin ang kwento ni David at kwento ni Goliath. Ano po, si David ay naging legend. At siya po ay, ang tingin ng lahat sa kanya, siya ay giant slayer. No, ito po yung malaking tagumpay, siya isang hero. Ano po, pero sino ba ang sumulat ng details na yon? Hindi po, si David. But among scholars, they agree na si Prophet Samuel ang nagsulat ng story tungkol sa victory niya. Pero alam niyo po, kung ano ang sinulat ni David, sinulat niya mismo yung kwento niya kay Bathsheba. Yung pagbagsak niya, isinulat niya yung failure niya, isinulat niya yung kasalanan niya, yung time na he failed morally and spiritually as a leader. Ano po, grabe po, di ba? Bakit? Kasi yung greatest battle niya, hindi niya ibinida. Why? Kilala niya ang Diyos. No? Yung greatest failure niya, confident niyang ikwento. Bakit? Kilala niya ang Diyos. Ano po, ang sabi niya, ang gusto ng Diyos, yung honesty na nanggagaling sa puso. Ang real worshiper po, real worshiper don't just write about their victories. They are honest about their wounds. Sometimes the most powerful testimony is not your highlight reel. It is your repentance. God uses even your lowest moments to remind the world that His grace is greater than your worst sin. Ano po, kaya doon po, no, si David mismo ang nagpatunay na sabi niya, Lord, ang gusto mo yung honesty na nanggagaling sa puso, no, yung katapatan, yung pagtatapat ng mga nagawa niyang ng mga kasalanan niya. Ano po, hindi niya ibinida yung tagumpay niya, pero ibinida niya kung paano siya iniligtas ng Diyos, kung paano siya pinatawad ng Panginoon. Ano po, yung Psalms 51, isa yun sa pinakamagandang sulat ni David. Sabi niya, ibalik mo sa akin yung joy of my salvation. Ano po, sabi niya, di bali nang mawala ang lahat, basta wag ka lang mawawala sa akin, Panginoon. Ano po, at dito po, no, sa pinag-aaralan natin, ang gusto po ng Diyos, maging honest tayo sa mga nagagawa natin, no? No repentance without truth. So, sa paglapit natin sa Panginoon, ipahayag natin yung ating mga kasalanan dahil, alam niyo po, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at ang Diyos ay punong-puno ng awa sa atin. Ano po? At dito po, no, sa number 18, God desires all to repent. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi po dito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hindi po mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Tiyak po na tutuparin ng Diyos ang mga sinabi niya. Pero pinapahaba ng Diyos ang panahon. Ine-extend niya yung time. Ano po, dinedelay niya yung panahon. Bakit? Kasi inaantay po ng Diyos na tayo pong mga tao o ang mga tao po ay lumapit sa Kanya. Inaantay po ng Diyos na ang tao po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at kasamaan. Ang inaantay niya na ang tao ay dumating sa repentance dahil ayaw po ng Diyos na kahit ang isa ay mapahamak. Inaantay ka ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya habang may panahon pa. Lumapit tayo sa Kanya habang pwede pa. Lumapit na po tayong mga tao, no, sa Diyos. Tayo po ay magsisi habang may pagkakataon pa. Huwag na nating hintayin na mahuli na ang lahat bago po tayo magsisi.
Alam niyo po, ang isang tunay na Kristiyano, hindi niya kayang tumagal sa kasalanan. Ang isang Kristiyano po, hindi niya kayang tumagal sa isang buhay na marumi. Hindi niya kayang tumagal sa isang buhay na malayo sa Diyos. Kaya nga po, ang paanyaya ng Diyos sa atin, tayo po ay lumapit na sa Kanya habang meron pang pagkakataon at habang meron pang panahon. Dahil kasi baka kapag kakapatagal po natin, tapos na pala kahit ang grace period ng Diyos at hindi ka umabot. Ulitin ko po, number 18, God desires all to repent. Ang gusto po ng Diyos, ang lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Ang gusto po ng Diyos, tayong mga tao po ay dumating sa repentance. Ano po? Okay, at punta po tayo sa number 19, daily heart check. Ito po sa Lamentation, chapter 3, verse 40, basahin ko po sa inyo. Instead, let us test and examine our ways. Let us turn again in repentance to the Lord. Sabi po ng NLT, ano po, kailangan meron po tayong self-examination. Ano po, ang sabi nga po sa atin ng salita ng Diyos, baka mas napapansin pa natin yung mali ng iba kaysa sa mali natin. Ano po, napapansin mo yung puwing ng mata ng kasama mo, pero hindi mo makita yung troso na nasa mata mo. Ang kailangan natin ay meron tayong self-examination. Meron tayong daily heart check. Lagi mong chine-check yung heart mo. Kung meron bang mga bagay na kailangan tayo na ipagtapat sa Panginoon, no? Kailangan natin ng self-examination. At ang self-examination po, it is a private work. Ano po, chine-check natin yung puso natin. Hindi tayo nag-check ng iba. Bahala ang Diyos sa kanila. Pero sa atin, no? Dapat meron tayong daily heart check. Ina-examine natin yung katayuan natin sa harapan po ng Panginoon. Ano ba ang laman ng puso ko? Ano ba ang ginagawa ko? Ano po kapag mag-isa ako? Ano ba ang ginagawa ko kapag kami na lang ng Diyos? Ano bang ginagawa ko? Ano bang laman ng puso ko? Ano bang laman ng isip ko? Andun dapat yung self-examination. Ang self-examination po ay para kang nagre-rehearse na ikaw ay parang nasa judgment day na. Mas maganda na i-judge na natin yung sarili natin ngayon kaysa kapag nasa Great White Throne Judgment, dun ka lang magsa-self-examination. Ano po? Kailangan po natin na i-check yung ating mga buhay, kung tayo ba ay merong mga bagay na sa puso natin na nakakapagparumi sa atin o nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Isa po sa pinakamahirap ay kapag dumaan ka sa self-examination at nakita na may mali sa puso mo. May mali sa puso ko. Ano po, dapat ang prayer nating mga Kristiyano palagi ay yung meron tayong malinis na puso na haharap sa Diyos. Bakit? Mga kapatid, wala tayong maitatago sa Panginoon. Maaring sa kasamahan natin, maaring sa mga churchmate natin, maaring sa pastor natin, meron kang maitatago pero hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kailangan meron tayong self-examination. Baka lost track na tayo. Baka mali na yung ginagawa natin. Baka palayo na tayo sa Panginoon. Baka akala mo naglilingkod ka pa, pero hindi na pala tinatanggap ng Diyos yung paglilingkod mo dahil may mali sa puso mo. Ang hirap nung tumagal ka sa paglilingkod, pero hindi na pala tinatanggap ng Diyos yung paglilingkod mo dahil merong mali sa heart natin. Hindi tayo pwedeng mag-offer sa Diyos ng marumi ang puso natin. Kaya nga, kailangan meron tayong daily heart check o meron tayong self-examination. Pwede tayong maging okay sa harap ng tao, pwede tayong maging okay sa paningin ng iba, pero marumi na pala ang puso natin. Pero may mali na pala sa puso natin. At kung hindi po tayo magsisisi, kung hindi po natin ilalet go ang mga maling ito sa puso natin, mapapahamak tayo. Nalala ko po dito yung isang kwento ng isang babae na meron siyang magandang bahay. Ano po? At pinagmamalaki niya yung sa mga kaibigan niya. Every time po nadadalawin siya ng mga friends niya, nililibot niya, nag-house tour sila, pinapakita niya na ito maganda. At pinupuri naman ng mga kaibigan niya na ang ganda ng bahay mo, Pero alam niyo po, nung dumalaw si Jesus, pinakita ng babaeng ito yung bahay niya, ang ganda. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Jesus, tumapat siya dun sa isang kwarto.
At ang sabi ng Panginoong Jesus, gusto ko na papasukin mo ako sa kwartong ito. No? At yung babae, biglang nalungkot at sabi niya, Lord, wag dyan. Kasi masyadong marumi dyan, masyadong magulo dyan. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, kaya ako naparito para sa kwartong yan. Bakit po? Makakahadlang ang mga karumihan na ito kung hindi natin ibibigay sa Panginoon. Hindi pwede na matagpuan tayo ng Diyos na may mali sa puso natin. Hindi pwede na matagpuan tayo ng Diyos na may mga bagay tayo na hindi ibinibigay sa Kanya. Kaya nga, kailangan natin na magkaroon po ng daily heart check. Ano po? Ito po sa Psalms chapter 139 verse 23. Ang sabi po sa atin ng MSG translation, investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm about. At sabi niya sa verse 24, see for yourself whether I've done anything wrong, then guide me on the road to eternal life. Ano po, kung naalala niyo po yung kwento sa Luke chapter 18 verse 12 to 14, yung kwento po ito ng Pariseo at nung tax collector. Yung Pharisee po, he stood mag-isa, no, doon sa harapan na confident, proud, at nagsimula siyang magpabida sa prayer niya. Sabi niya, Lord, nagfa-fast ako twice a week, nagbibigay ako ng tithe ko. Pero ang totoo, hindi siya nagdarasal. Para siyang nagsa-self-flex sa Diyos. Tapos sabi ni Jesus, but the tax collector stood far off. Yung praise po na stood far off, may detail yon, may weight po doon. Bakit po? Sa panahon po ng Panginoong Jesus, doon sa templo, kung gaano kakalapit o kalayo doon sa sanctuary, depende po yon sa tingin ng tao sa spiritual na purity mo. Ano po? Yung Pharisee, most likely, nasa harapan siya. Kita siya ng lahat, confident na belong siya doon. Pero yung tax collector po ay nasa malayo, no, physically and socially distanced. Alam niya na para sa ibang tao, madumi siya, makasalanan siya, at hindi karapat-dapat. Pero habang yung Pharisee nakatingala in pride, yung tax collector nakayuko at dinadagukan niya yung sarili niya in humility. At ang prayer ng tax collector po na ito, sabi niya, Lord, have mercy on me. Ano po? At ang sabi po ng Luke chapter 18 verse 14 sa atin, I tell you. Ano po? Ang sabi ni Jesus, I tell you, this man went down to his home justified, forgiven, and made upright in the right standing with God. Ano po? So, andun dapat nag-self-check tayo. Hindi tayo nakatingin dun sa iba, kundi yung sa sarili natin at sa Panginoon. At yun po yung number 19. Ang sabi po doon, magkaroon tayo ng daily heart check. At punta po tayo sa number 20, yung last po natin sa araw na ito. Ang sabi niya, turn from wickedness. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, sabi po dito, gayunman, ang matatag na saligan ng Diyos ay nakatindig ng matibay. Ito ang nakatatak dito. Kilala ng Panginoon ang kabilang sa Kanya. Lumayo sa kalikuan ang bawat sumasambit sa pangalan ni Kristo. Sa English po, sabi niya, but the firm foundation of God has written upon it these two inscription. Sabi doon, the Lord God recognizes those who are truly His, and everyone who worships the name of the Lord Jesus must forsake wickedness. Turn from wickedness. Ano ba ibig sabihin nito? Yung paglayo natin doon sa malahin. Sabi nga kanina, ang repentance is not when you cry. Repentance is when you change. No? Ang repentance is more than a repeated apology. Hindi yung paulit-ulit ka lang nagsusorry sa Panginoon pero wala kang binabago. Bakit? Sabi po dun sa verse na binasa natin, ay sinelyuhan ng Diyos yung mga sa Kanya, yung para sa Kanya. Sabi niya, yung mga tao na para sa Kanya, sabi dun, kailangan lumayo sa kalikuan. Kailangan lumayo saan? Sa mali. No? Yung paglayo natin sa mali ang nagpapakita ng totoong pagsisisi natin. Dahil ang real repentance ay hindi yung paulit-ulit ka lang nagsosorry sa Panginoon, kundi yung nag-change ka ng way. Lumalayo ka sa kalikuan.
hindi ka nagpapatuloy sa kalikuan. Ang tunay na pagsisisi ay magagawa lamang ng mga Kristiyanong tunay na nagmamahal kay Kristo. Si God, hindi po siya impress sa position mo o sa position natin. Ang mahalaga sa Diyos ay yung posture ng puso mo sa Kanya. Ulitin ko po, si Lord, hindi po siya impress sa position mo. Ano po, kahit anong ministry meron ka, hindi siya impress doon eh. Ang Diyos ay impress, no? O ang Diyos, mahalaga sa Diyos yung posture ng puso mo. Ano po? It's not about where you stand, katulad ng Pharisee and yung tax collector, no? It's not about where you stand. It's about how you bow. Paano ka magpakumbaba sa Panginoon, aminin at umalis doon sa likong buhay, doon sa mali. Ano po? Dahil ang real repentance, hindi yung nagsusorry ka lang sa Panginoon, kundi nag-change ka ng way. At sabi po doon sa verse na binasa natin kanina, sabi niya, everyone who worships the name of the Lord Jesus must forsake wickedness. Hindi pwede na ang mga Kristyano, ang mga pinili ng Diyos, ang mga bayan ng Diyos, ang templo ng Diyos ay nagpapatuloy sa mga bagay na mali. Amen po. Naalala ko po dito yung isang kwento ng mag-ama, ito pong tatay, tsaka yung anak niyang babae, nag-away silang dalawa. Ano po, nagkaroon sila ng painful argument. Ano po, nagkaroon sila ng masasakit na salitaan, sagutan, ano po, hanggang sa yung bata pong, yung babae po, no, ay lumayas. Pero alam niyo po, itong tatay, palaging magiging tatay. Lumayas yung anak niya at linggo-linggo po niya, halos araw-araw niyang sulatan yung bata. Ano po, yung anak niyang babae. At ang sabi nung tatay doon sa anak niya, sabi niya, come home. Sabi niya, I love you, I'm waiting. Lagi niyang sinusulatan. Simple lang yung sulat, maliit lang. Ano po? At every time matatanggap yun ng anak niya, hindi niya binabasa. Nilalagay niya sa kahon, nilalagay niya sa kahon. Linggo-linggo yan. No? Nagpapadala yung tatay niya ng sulat sa kanya. Nasabi niya, umuwi ka na. Anak, mahal kita at inaantay kita na bumalik. Ano po? So, hindi yun binubuksan nung anak niya. Tinatago niya lang po sa isang kahon. Lumipas po yung mahabang panahon. Ito pong anak ay bumalik dun sa tatay. Pero mahabang panahon na po yung lumipas. At nung time na yun, nung pag-uwi niya, nakita niya yung tatay niya na humahagulgol sa iyak. Nakita niya yung anak niya umuwi, bumalik. Ano po? At nung time po na yun, ang sabi nung anak niya dun sa tatay, nung anak dun sa tatay, sabi niya, Tay, mahal mo pa rin ba ako? O sabi niya, galit ka pa rin sa akin dahil dun sa mga nangyari. Ano po? Alam niyo po, sabi niya, mahal mo pa ba ako, Tay? Alam niyo po, ang sabi ng tatay, hindi nagbago yung pagmamahal ko sa iyo. Buti na lang, umuwi ka na. Ang Diyos po ay nag-aantay ng real repentance sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos po ay nag-aantay ng ating paglapit sa Kanya. Hindi mahalaga sa Diyos kung ano yung nagawa mo. Ang mahalaga sa Kanya, umuwi ka. Ang mahalaga sa Kanya, bumalik ka. Ang mahalaga sa Kanya, lumapit ka. Ang real repentance, ito po sa pinag-aralan natin. Number 16, real repentance, what does it truly look like? Number 16, invitation to come clean. Ang Diyos po ay nag-i-invite sa atin, no? Pwede kang lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi tutulungan niya tayo na linisin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumihan. Ano po? Number 17, no repentance without truth. Sa Psalms 51 verse 6. Ano po? Hindi pwede na hindi ka maging honest sa Diyos. Katulad ni David, maging honest tayo sa Panginoon. Bakit? Kahit paano pa natin ito parating sa Diyos, maiintindihan po ng Panginoon. Number 18, God desires all to repent. Ang gusto po ng Diyos, ano po, kaya ine-extend niya yung panahon. Pwede naman siya bumalik na anytime pero ine-extend niya ito. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, lahat tayo ay dumating sa repentance. Lahat tayo, mga tao, hindi lang tayo mga Kristyano, kundi ang iba pa na wala sa Kanya, ay lumapit sa Diyos. Ano po, magpakumbaba at magsisi at tatanggapin tayo ng Panginoon. Number 19, daily heart check. Kailangan natin magkaroon ng self-examination. Baka may mali na sa heart natin. Baka may nakakapagparumi na sa heart natin. Ano po? And last po, dito po sa number 20, turn from wickedness.
Ano po, ang tunay na repentance, hindi yung paulit-ulit ka lang na humingi ng apology sa Diyos, kundi nag-change ka ng way, nag-change ka ng direction. At ito po ang may share ko po sa inyo sa hapong ito, at tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, hayaan mo, O Diyos, na ang mga salita mo ay patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang magtanim ng mga ito ng malalim sa puso ng mga tagapakinig, nanonood ng live na ito ngayon, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na makita namin, magkaroon kami ng ibang point of view sa iyo. Ikaw ay Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Ang kailangan lang namin ay lumapit at magkaroon ng tunay na pagsisisi sa harapan mo at pagbabago ng daan patungo sa iyo, Panginoon. Lord, kausapin mo ang bawat isa sa amin at ikaw lamang maitaas at mapurihan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salita na aming narinig ay magsilbi, Panginoon, na paraan para kami ay mag-change ng aming mga way at kami ay makalakad ng maayos sa iyong harapan. Ang aming mga puso ay patuloy mong saliksikin. At katulad ng panalangin ni David, Panginoon, kung meron kang nakikita, Panginoon, na mali, tanggalin mo ito at dalhin mo kami sa daan ng repentance patungo sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Ikaw lamang aming tinataas, ikaw lang aming pinupuri, Panginoon, sa ilang lahat ng pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.